Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nagsimula ang lahat nang mapansin ni Mona ang kakaibang kilos ng kanyang mister na si Pabling. Tuwing umaga, aligaga ang lalaki sa kakaharap sa salamin. Halos hindi na siya umaalis doon habang paulit-ulit na tinitignan ang kanyang itsura kung presentable na ba at mabango. Sa loob ng 3 taong pagiging empleyado ng lalaki sa isang construction firm, ngayon niya lang napansing nagiging banidoso ang lalaki. Tuloy, hindi siya nakatiis at sinita ang kanyang asawa. Hoy, Pabling, anong nangyayari sa'yo? Kakaibang kislap ng mga mata mo, ha? Ikaw naman, Mona. Bakit? Masama ba maging masaya? Lunes na naman, ibig sabihin, papasok ako sa trabaho. Panibagong kita para sa linggong to. We, sigurado ka? Inuuto mo lang yata ako eh. Akala mo ba natutuwa ako sa kinikilos mo? Sa construction firm ka pupunta, hindi sa fashion show. Ikaw naman nagseselos ka kagad eh. Hayaan mo na maging gwapo ang asawa mo. Minsan lang ako mapansin ng mga tao eh. Tao ba ka mo? Baka naman babae lang yan. Babae at lalaki, oo. Bakit ba dumi ng isip mo? Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan, gago ka ha? Kapag nalaman kong may babae ka, humanda ka sa akin. Napakamot na lamang sa ulo niya si Pabling. Dati na talagang nagdududa si Mona sa kanya. Malinis din naman ang konsensya niya noon. Ngayon lang talaga siya medyo lumilihis ng daan dahil naiinis na rin siya sa pagiging bungangera nito. Hanggang sa magpaalam na siyang umalis papuntang trabaho ay nagiging maingay pa rin ang babae. Tuloy kahit sumahod siya at tapos na ang trabaho, kinahapunan ay niyaya niya ang kumparing si Dindo para makipag-inuman. Pare, shot muna tayo. Ayoko pang umuwi. Bakit? Ano nangyari? Masyado kasing nagdududa sa akin si Mona. Abay, bakit naman? Paulit-ulit na lang kasi. Palagi siya nagseselos. Kahit mambabae naman ako, siya pa din ang uuwian ko eh. Gago ka talaga pare. O siya, mag-iinuman na muna tayo. Gabi na, kahit natutulog na ang ilan sa mga tao sa baryo ay nagkakasiyahan pa rin ang magkumpare. Nakatambay sila sa tindahan ni Aling Bebang. Nasa harapan ng kinapupwestohang mesa ang iilang bote ng alak. May 2 pang puno ng laman. Nagtatawanan ng dalawa habang pinag-uusapan ng kanilang mga kalokohan kapag nakatalikod sa kanilang mga asawa. Naku, maniwala ka't sa hindi pare. Magaling gumiling ang baby girl ko. Aba, madali niyang mapainit ang gabi ko eh. Sus! Wala yan sa chika babes ko. Magaling maghula hoop. Ang nakakatuwa pa, palagi siyang nakakashoot. Hoy Pabling, Dindo, ang yayabang ninyo. Naririnig ko kayo oy. Akala nyo hindi pa kayo sikat dito sa tindahan ko? Bukod sa ang hahaba na ng lista nyo sa utang, pinagchichismisan na kayo na makakati ang mga bayag nyo. Bebang naman. Gusto mo lang naman yatang ikaw ang maiskorang ko eh. Pati ba naman libangan namin ang kumpare ko? Isusumbong mo sa asawa ko? Bakit hindi? Sumweldo kayo ngayon pero nagka-amnesia yata kayo sa obligasyon nyo sa akin. Pasensya na Aling Bebang. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo, pangako, magbabayad na kami ng utang namin. Siguraduhin nyo yan ha. Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Bilisan nyo na ngang uminom dyan. Hindi ako makapagsara ng tindahan dahil nandyan pa kayo eh. Oo na Aling Bebang. Kalma lang. Papangit ka niyan. Maganda ka pa naman. Talaga? Maganda ako? Totoo Aling Bebang. Mas maganda ka pa nga kaysa sa latest ni paring Pabling eh. Huwag mo nang ikumpara sa baby girl ko yung si Aling Bebang. Talunan yan kapag nagpaligsahan tayo. Kaya niya mag5 round straight, walang hinto. Che, mga traidor, wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nyo. Basta maganda ako. O siya, magsilayas na kayo. Oo na, alis na kami. Tatapusin lang namin to. Ayan na, nagdabog na si Aling Bebang. Ikaw talaga pare oh. Pati iba naman siya papatulan mo. Paano? Ikukumpara mo pa siya sa babae ko. Bakit?
Magaling ba siya sa natitipuhan mo? Wala pala yung mga type mo sa mga chicks ko eh. Uy, talo ng chika babes ko ang kabit mo. Aba, kahit nakaka 3 rounds lang kami, wala siyang sinasayang. Lahat ng parte niya, simot na simot. Wow! O siya, parehong magaling ang mga babae natin. Ang maganda pa, hindi naniningil na malaking halaga. Kung magkano ang maibigay ko, ayos na sa kanya. At least, hindi na nagdududa sa akin si Mrs. Kasi naihahati ko ang sahod ko sa kanilang dalawa. Gago ka talaga pare, ang lupit mo. Hindi ko nga kaya yung ginagawa mo eh. Madali lang naman pare. Maging maingat ka nga lang na hindi mahuli. Ganyan kasi ang ginagawa ko. Muli, nagtawanan ng magkumpare sabay apir. Ilan sa mga taong gising pa at naririnig ang kanilang pinag-uusapan ay napapairap na. Alam nila kung gaano katinik sa babae ang magkaibigan. Mga binata pa lamang ay habulin na sila ng mga dalaga na sinasamantala naman nila. Lalo na at palagi nilang iniisip na mas masaya ang lalaking maraming experience sa mga babae. Gayunpaman, hindi kayang talunin ni Dindo ang kaibigan niyang si Pabling. Literal na nakabuntot na sa lalaki ang kalandian, kaya naman minsan siya na ang sumasaway kapag napapasobra na si Pabling sa pakikipaglapit sa mga babae. Matapos ang kanilang katuwaan, nagpa siya nang umuwi ang dalawa. Magkaakbay pa silang nagkakantahan habang binabagtas ang kalsada. Pagdating sa kalsadang korteng sangang daan, nagulat pa ang dalawa nang may mapansing nakatayong babae. Pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo pare, ang gandang babae. Kaso lang, baka magalit na sa atin ang mga asawa natin. Tama na ang kulitan. Balik naman tayo sa seryosohan. Saglit lang naman eh. Mukhang naliligaw kasi siya eh. Tanungin kaya natin. Sigurado ka? Mamaya niyan magalit ang babae. Kung hindi naman, baka may asawa na siya. Susubukan lang naman natin eh. Miss, bakit mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Mga kuyang pogi, naliligaw nga talaga ako eh. Pwede niyo ba akong ihatid sa bahay namin? Eh, taga saan ka ba, miss? Taga dyan lang. Saang dyan? Basta, samahan niyo na lang ako. Huwag ka na kasi maraming reklamo, pare. Hindi mo ba napapansin na mga kilos niya? Binibigyan niya tayo ng motibo. Walang ya ka talaga pare. Ang bilis mo sa babae. Babaero ka nga talaga. Ako pa? Eh siyempre, kaya kong paamuhin kahit ang pinakamailap na babae sa lugar natin. Paano, miss? Pwedeng si Kuya Isa na lang ang maghatid sa akin? Ako? Type mo pala ako, miss. Hindi mo man lang sinabi. Mukhang mas mabait ka kasi kay Kuya eh. Pasensya na, miss. Kasama ko na kasi ang kaibigan ko simula pa kanina. Hindi naman magandang tignan na iiwan ko siya. Pareho kami nakainom pero hindi naman kami lasing. Dahil sa sinabi ni Dindo, walang nagawa ang babae kundi ang magpatiuna sa paglalakad. Sinundan siya ni Dindo at Pabling na noon ay abala sa pagtitig ng likuran ng dalaga. Sa tingin nila, hindi taga roon ang babae. Pansin ko, pre. Ngayon ko lang nakita si miss dito sa ating lugar, ano? Oo nga. Sa katunayan yan, kabisado ko na lahat ng taong nakatira sa baryo natin. Kailangan natin siya makilala ng gusto, pare. Mamaya, maunahan tayo ng iba. Lintik naman, oo. Yan pa talaga ang naiisip mo ngayon. Paano kung hindi pala taga rito ang babaeng yan? Tapos ireklamo tayo. Naku pare, ayoko pang makulong ha. Hindi naman siguro, pare. Kailangan lang natin siyang ihatid para matuntun natin ang bahay niya sa susunod. Sige. Basta umuwi na tayo at baka magalit na sa atin ang mga misis natin. Dito na lang ako mga poging kuya. Nasa unahan ng baryo namin eh. Maraming salamat sa paghatid. Walang anuman. Pwede bang makipagkilala muna kami sa'yo bago kami umalis? Saka wag mo na kaming ikuyang pogi, miss. Magkakaedad lang naman yata tayo eh. Pogi lang, wag na yung kuya. Oo naman. Bakit hindi?
Ako nga pala si Amelia. Kayo? Ako si Pabling. Siya naman si Dindo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kami din. Mas lalong lumawak ang ngiti ng dalawang lalaki nang mahawakan ang kamay ni Amelia. Napangisi sila sa tuwa dahil makinis at malambot ang balat ng dalaga. Tuloy halos mag-unahan ang dalawa sa kung sino ang mas matagal na makakahawak sa kamay ni Amelia. Nagtagumpay si Pabling at maliban sa paghawak ay hinimas pa niya ang kamay ng dalaga. Napangiti si Amelia, tila natuwa sa ginawa niya. Maya-maya pa nagsalita ang dalaga. Tingin ko sanay kang magpakilig ng babae. Ay, hindi naman sa ganon. Para lang kasi sa akin, dapat lang na igalang ang mga babae at mahalin. Dahil sila ang nagbibigay ng liwanag sa aming mga lalaki. Hindi ko alam na bolero ka pala. Medyo lang, Amelia. Alam mo na, dito sa bukid, kaligayahan na natin na magpatawa ng mga tao, hindi ba? Pero iba ka, may taglay kang karisma. Pare, tama na yan. Umuwi na tayo. Naghahanap na sa atin ng mga kasama natin sa bahay. Ikaw naman pare, maaga pa eh. Gago. Maaga pa ba para sa'yo ang 2:00 ng madaling araw? Siguradong tatalak na naman ang mga kasamahan natin. Baka mamaya asawa niyo yan ah. Naku, hindi ah. Wala akong asawa. Maniwala ka. Sigurado yan ah. Ayoko pa naman sa sinungaling. Pakiwari ni Pabling nais niyang mabulunan sa bawat laway na nilulunok niya. Alam nilang dalawa ni Dindo na dumidiskarte siya sa dalaga. Umiiral na naman ang pagkababaero niya. Minsan sumasideline din si Dindo pero hindi kasing lala niya. Lantaran na kasi niyang tinatanggi ang asawang si Mona na sa mga oras na yun ay alam niyang naghihintay na sa kanya sa bahay. Pangako, hindi ako sinungaling. Sigurado yan ha? O siya, kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay eh. Ingat ka, Amelia. Kayo din mag-iingat. Mamaya may umaswang sa inyo dyan sa daan. Naku, wag naman. Ayoko pa mamatay ano. Hindi naman nananakit ang aswang kung totoo nga ang lahat ng sinabi nyo. Tinalikuran nila si Amelia pagkatapos noon. Walang nagawa ang dalawa kundi ang maglakad pa uwi ng kanilang bahay. Medyo malayo na sila sa kalyeng pinaghatdan nila kay Amelia nang makarinig sila ng huni mula sa ibabaw ng kakahuyan. Nagkatinginan ng dalawa. Nalinti ka na. Seryoso ba talaga to? Alin, ang aswang ba? Sa tingin mo lulukuhin tayo ng mga yan? Paano yan? Baka habulin tayo. Talagang hahabulin tayo kapag nagpahalata ka sa kanila. Magkunwari kang walang naririnig. Yung seryoso lang tayo. Huwag nating papansinin. Oo, diretso lang. Walang ya! Bakit na naman? Hindi ako pwede magkamali. May anino ng isang nilalang sa daraanan natin. Mukhang may nakaabang ng aswang sa di kalayuan. Ano? Paano ngayon yan? Anong gagawin natin? Kailangan natin tumakbo. Nataranta na si Pabling nang maunang kumaripas ng takbo si Dindo. Hindi na niya matandaan kung saan banda dumaan ang kaibigan dahil nagkanya-kanya na sila ng pagtakbo. Basta ang alam lang ni Pabling, ililigtas niya ang sarili niya laban sa mga aswang na nagbabalak ng masama sa kanila. Kinalaunan, nakarating siya sa kanilang bahay. Dahil nasa unahan lang ang tahanan ng kanyang kumpare, nakampante din si Pabling nang makita niya si Dindo na nagkukumahog sa pagpasok sa bahay nito. Pumasok naman siya sa kanyang tahanan para lang magulat nang mapansin si Mona na nakaabang na pala sa may pinto. Bakit ngayon ka lang umuwi, magaling kong asawa? Mona, Alam mo bang kanina pa ako naghihintay sa'yo dahil alam kong sahod mo ngayon? Nasaan na ang sahod mo? Eto. Ayan, sa'yo na lahat ng sahod ko. Ayan, kung hindi ka naman matagal magbigay, edi sana hindi ka na nagugulat sa tuwing inaabangan kita. Palibhasa, inuuna mo pa ang bisyo mo eh. Hindi naman sa ganoon, Mona. Natagalan lang talaga ako sa pag-uwi. Pasensya na.
Pasensya, palagi ka nalang ganyan. Ewan ko sa'yo. San ka ba nagpupunta pagkatapos ng trabaho mo? Diyan lang naman ako sa tabi-tabi. Natagalan lang akong umuwi kasi nagkatuwaan pa kami ni paring Dindo na magkwentuhan. Talaga lang baka naman babae ang dahilan kung bakit natagalan ka. Hindi talaga, pangako. Che, puro ka nalang banggit ng tungkol sa pangako. Puro naman kasinungalingan yung mga pinagsasasabi mo. Mona naman, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nagsumpaan tayo sa harapan ng altar na magmamahalan habang buhay. Wala naman nangyari, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Yang mukha mo lang naman ang sinumpa. Ang pangit-pangit mo na nga nang bababae ka pa. Kailan ka kaya magtatanda? Alam mo bang si paring Pedro, muntik nang mabiktima ng mga pagala-galang aswang dahil dyan sa kaharutan niya? Literal na napakamot ng ulo si Pabling. Ito ang problema niya sa tuwing uuwi siya ng bahay. Palaging nakabunganga sa kanyang asawang si Mona. Sa dami nga ng alam nitong ginagawa niya sa labas ng bahay nila, daig pa nito ang tracker kung makasunod sa mga galaw niya. Napailing na lang si Pabling at pumasok sa kwarto para magbihis. Wala din naman siyang magagawa kung talagang ayaw maniwala sa kanya ng asawa niya. Tutal talagang nagloloko naman siya at walang balak na umamin. Ilang araw ang nakalipas, patuloy sa ginagawang kabalastugan si Pabling. Minsan kasama niya sa kalokohan ng kumpare. Minsan naman mag-isa lang siya. Sa katunayan, nahuli siya ni Aling Bebang nang minsang mapagawi siya sa sugalan. Halaka! Isusumbong kita sa asawa mo! May kasama ka na namang hindi magandang babae! Napaka-chismosa mo talaga no, Bebang? Napakahayop mo rin Subukan mo magsumbong. Babasagin ko yung mukha mo. Adik ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Bayaran mo ang utang mo. Huwag kang mag-alala, Bebang. Bukas na bukas, magbabayad ako at tribida ka. Magbabayad ka bang talaga? Aba, palagi ka nalang nangangako, hindi naman nagkakatotoo. May gusto ka yata sa akin kaya ayaw mo akong tigilan. Gago, loyal ako sa yumao kong asawa. Uwe, hindi kaya bumangon ang asawa mo sa hukay kapag sinabi ko sa kanya na may nagpaparamdam na lalaki sa'yo sa tindahan? Walang yaka? Sana ikaw na ang susunod na maging biktima ng aswang para mabura ka na sa mundo. Tawa lang ang isinagot ni Pabling sa ginang. Totoo ang sinasabi ni Aling Bebang. Ilang beses nang may napapabalitang lalaki na biniktima ng mga aswang. Natagpuan na lang ang mga bangkay sa sapa o di kaya sa gilid ng simbahan. Wakwak na ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Tuloy madalas ipanakot ni Aling Bebang sa iilang suki niya ang tungkol sa aswang na kung suswertihin si Pabling ay ibinabalik niya ang asar sa ginang. Masungit kasi ang babae at naiirita siya kapag ayaw nitong magpautang. Tinalikuran na lamang niya ang babae at nagpa siya ng umuwi. Kinaumagahan, naging usap-usapan ng mga marites ang tungkol sa natagpuang bangkay sa may sapa. Wakwak ang tiyan ng kawawang tao at nawawala nga ang mga laman loob. Sa katunayan, maaga sa kanilang bahay si Dindo at ibinalita niya ang buong pangyayari. Balita ko, sumama lang sa hindi nakikilalang babae si Carding pare. Alam mo naman na isa pang babaero yun. Tapos hindi na siya nakauwi sa bahay nila. Wala naman nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nagulat na nga lang kami nang mabalita ang natagpuan na ang bangkay niya Grabe naman palang krimen yan, pare. Halatang malaki ang galit ng kung sino man kay Carding dahil sa ginawa niya. Dinurog ang puso at mukhang kinain. May mga patak-patak pa kasing naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Ayan, paano kasi matitigas ang ulo ng mga taong yan? Mga babaero, nakikipagrelasyon sa babaeng makakate. Ayan ang karma nila. Aba, balita ko nga, ilang beses nang nagmakaawa si Donita na itigil na ni Carding ang pambababae pero ayaw makinig. O ngayon, masahol pa siya sa inadobo. Grabe ka naman sa inadobo, Mona. Malay ba natin kung naglalambingan pa silang dalawa kapag natutulog, hindi ba? Ang sabihin mo, may taglay ding kakatihan si Carding kaya kahit sa hindi niya asawa, binubuhos niya ang init ng katawan niya. Ay nako, nanggigigil ako lalo kapag usapang babaero. Umiinit ang ulo ko sa'yo, Pabling.
Oh, ano na naman ang kasalanan ko? Ikaw nga lang yung sobrang maingay dyan eh. Ibibintang mo na naman sa akin ang kasalanan ng ibang tao. Mare, pare, kumalma lang kayo. Hindi nyo dapat na pag-awayan ang nangyari kay Carding. Kasalanan niya yun eh. Hindi siya nag-iingat. Basta ako, naiirita ako sa kumpare mo. Nagmamalinis pero marumi pa sa basura? Pweh! Dahil sa narinig, napakamot na lang ng ulo si Pabling. Hindi niya pwedeng sabayan ng galit ang kanyang asawa at baka singhalan lang siya nito. Hindi niya naman kasi nagagawang magreklamo dahil kahit papaano may kasalanan siya sa kanyang asawa. Siya ang dahilan kung bakit madalas nagigil si Mona. Tuloy inaya na lamang niya ang kumpare sa labas ng bahay. Sa may bakuran sila nagtungo at doon nakipagkwentuhan. Hindi nila alam na nakasunod si Mona at lihim na nakikinig sa kanila. Paring Dindo, aalis ka ba mamaya? Naririnig ko kayo! Paring Dindo, wag mo akong tatraydorin ha. Sasabihin mo sa akin ang lahat ng plano ng lalaking yan ngayong araw. Ayoko nang inilihim mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Alam mo naman na kahit hindi mo pa sabihin, matutuklasan ko rin ang lahat ng binabalak ng asawa ko. Naku, kung kayo na lang sana ang nabiktima ng mga aswang na pumapatay ng mga babaero sa gabi, malamang magtatanda kayo. Grabe ka naman sa akin, Mona. Wala ka ba malasakit sa mister mo? Wag mo na akong uutuin, gago ka. Baka gusto mong makatikim ng suntok at sipa. Ikaw paring Dindo, wag kang konsentidor ha. Matuto ka namang sawayin ng kumpare mo kapag gumagawa ng kalokohan. Oo Mare. Hindi ko pa alam pare. Bakit? Dalawin natin si Amelia. Ha? Si Amelia? Anong meron at kailangan natin siyang dalawin? Naku, malilintikan ka talaga niyang kay kumaring Mona. Hindi niya naman malalaman eh. Sige na, hindi ko kasi alam kung bakit bigla ko siyang na-miss. Walang iya ka talaga pare. Babae na naman niyang nasa isip mo. Bakit hindi mo ibaling sa ibang gawain ng atensyon mo? Ako, aminadong naaakit minsan sa ibang babae. Pero kontrolado ko naman ang bawat galaw ko. Samantalang ikaw, kahit nga yata sa harapan ng asawa mo, hahanap ka pa rin ng mapaglilibangan. Iba to pare. Pabling, walang iya ka talaga? Ano, mambababay ka na naman? Hayop ka talaga? Ay, Mona, kailangan ko na magtrabaho. Paano? Alis na ako ha. Malilate na kasi ako eh. Humanda ka sa akin mamaya, Pabling! Walang nagawa si Mona nang umalis na nga kaagad si Pabling. Nang araw na yon hindi pumasok sa trabaho ang lalaki. Tinaluntun niya ang kalsada papunta sa tahanan ni Amelia. Pagdating sa tirahan ng dalaga, natanaw niya kagad ang dalaga sa harapan ng bakuran ng bahay nito. Nagwawalis siya at nagsisiga ng mga tuyong dahon. Nagmamadaling inayos ni Pabling ang kanyang buhok at binago ang ekspresyon ng muka. Amelia, magandang araw. Pabling, ang aga mo ah. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na kung nagpunta ako dito nang walang abiso ha. Naalala kasi kita kaya naisip kong bumisita. Ang sweet mo naman. Ganyan ka rin ba sa asawa mo? Asawa? Binata pa ako no? Sigurado ka ba? Yang itsura mo kasi parang may asawa na eh. Ikaw naman? Hindi ko alam na mapanghusga ka pala. Hindi naman kita hinuhusgahan ah. Halata lang kasi sa itsura mo na may asawa na. Kung sakali, ikaw ang magiging asawa ko. Kaagad na namula ang pisngi ni Amelia dahil sa sinabi ni Pabling. Kahit kasi noon lang niya nakilala ang lalaki, nakaramdam kagad siya ng atraksyon dito. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang paghanga, kaya naman kahit estranghero pa talaga sa kanya ang lalaki, ay buong puso niyang pinatuloy si Pabling sa loob ng kanyang bahay. Halika Pabling, tuloy ka muna sa bahay ko. Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Baka gusto mo sabay na tayong magkape? Maganda nga yan. Sige ba? Halika, pagpasensyahan mo na itong mga nakakalat na gamit ha. Hindi pa kasi ako nakapaglinis eh. Ayos lang, Amelia. Naiintindihan naman kita. Alam kong maraming trabaho ang gaya mo.
Halika, maupo ka muna sa sofa. May aasikasuhin lang ako sa kusina at mamaya ay tatawagin kita. Sige, Amelia. Salamat. Babalik ako kagad. Ngumiti si Pabling nang makatalikod na si Amelia. Hindi niya maiwasang mapasipol nang mapagmasdan ng kurbadang katawan ng dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng alinsangan. Tuloy wala sa wisyong pinunasan niya ang namumuong pawis sa muka. Hindi niya itatangging malakas ang sex appeal ni Amelia. Tipong itsura pa lang, ulam na. Para sandaling makalimutan ang pagbangon ng matinding pagnanasa para sa dalaga, inilibot na lang niya ang tingin sa paligid. Luma na ang bahay ni Amelia. Maraming gamit, maalikabok at medyo magulo. Tila ba hindi mahilig mag-ayos ng mga gamit ang babae. Napakunot ang noo ni Pabling nang may malanghap na hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Amoy malansa na animoy na aagnas. Hindi niya matukoy kung saan ito banda kaya hindi na lamang niya yon pinansin. Ilang sandali lang, tinawag na siya ni Amelia. Pabling, halika na. Nakapagtimpla na ako ng kape para sa'yo. Okay lang ba kung dito tayo sa kusina mag-almusal? Hindi kasi ako sanay na kumain kahit saan eh. Oo naman, walang problema. Halika, tuloy ka. Pagpasensya mo na ulit ang kusina namin ah. Wala kasi talaga akong oras para maglinis eh. Palagi akong umaalis. Kung manatili man ako sa bahay kagaya ngayon, biglaan lang. Depende kung pagod ako sa pagtatrabaho o gusto ko lang muna na walang gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ang bahay mo ang pinunta ko rito eh. Kundi ikaw. Ikaw talaga? Napaka-bulero mo. Nagmana ka siguro sa tatay mo. Oo naman. Matakot ka kung nagmana ako sa kapitbahay ko, di ba? Mahilig ka rin palang magpatawa. Siyempre, mas lalo ka kasing gumaganda kapag nakangiti. Muli namula ang pisngi ni Amelia. Tila ba nais nang maging kitikite kung nagkataong hindi siya nakatingin sa dalaga. Nag-uumapaw ang kilig sa kanyang puso. Simulat sa pool ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Pabling, kailan lang tayo nagkakilala? Bakit kung makipag-usap ka sa akin, parang may halong panunuyo? Bakit? Ayaw mo ba, Amelia? Hindi naman sa ayaw, pero kasi... Alam mo, isa lang ang paraan para mapatunayan ko sa iyo na totoo ko sa lahat ng sinabi ko. Anong patunay? Hayan, pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Sinisigaw niya ng pangalan mo. Ikaw lang ang gusto niyan, kaya ganun na lang kung kumabog. Grabe ka naman. Totoo, Amelia. Mahal kita. Alam kong masyado pa maaga pero pwede ba kita maging girlfriend? Ngumiti ng kay tamis si Amelia. Sa pagkakataong ito, sigurado si Pabling. Makaka-score siya sa babae. Sasagot na sana ang dalaga sa kanya nang marinig ang maingay na pagtawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Pabling! Lumabas ka dyan! Nasaan ka? Lintik kang lalaki ka? Hindi ka raw pumasok sa trabaho! Mare, huwag ka sumigaw. Wala yata dyan eh. Naloko na. Ang tapang naman. Sino ba yun? Nanay ko. Ang tapang naman ng nanay mo. Pero alam mo, gusto ko siyang makilala. Sa susunod na, baka kasi pati ikaw mapalo niya. Alam mo naman ng mga nanay, nagagalit kapag layaw ang mga anak nila. Paano? Kailangan ko na munang umalis ha. Iiwan mo na ako? Babalik naman ako eh. Mamaya, sisiguruhin ko lang na wala nang istorbo sa pagdalaw ko sa'yo. Sigurado yan ha? Pero paano ang kape mo? Pangako, babalik ako mamaya. Nagmamadali sa pag-alis si Pabling sa takot na baka magkabukingan sina Mona at Amelia. Pinili na lamang niyang umuwi muna para maasikaso ng dalaga ang kanyang sarili. Kagaya ng inaasahan, nadatnan niya si Mona sa labas ng bahay. Kausap si Dindo. Naghihilahan pa ang dalawa lalo na't gustong pumasok ng kanyang asawa. Nanlisik kaagad ang mga mata ni Mona nang makita niyang papalabas na ito. Pabling! Ano? Diyan mo ba tinatago ang babae mo?
Mona naman, huwag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga tao. Wala naman akong ginagawang masama. Lolokohin mo pa ako? Dindo, pasukin mo ang bahay! Sige, Maring Mona. Saglit lang. Pare, ano to? Tatraidorin mo na ba ako? Huwag kang maingay, pare. Nililigtas na nga kita eh. Pupuntahan ko si Amelia at itatakas. Ikaw naman, pakalmahin mo lang yung asawa mo. Sige. Salamat, pre ha. Akala ko talaga, ipagkakanulo mo na ako. Hindi ko naman gagawin yun. Basta ba wag mo din ako isusumbong. Paano? Aalis na ako ha. Sasaglitin ko lang si Amelia. Itatakas mo lang ha. Hindi mo aagawin. Kalalaking tao ni Dindo pero nagawa niyang irapan ng kumpare. Nagmadali siya sa pagpasok sa bahay ni Amelia na nagulat sa biglaan niyang paglapit sa dalaga. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dindo. Agaran niyang hinawakan ang braso ni Amelia tsaka inaya ang babae na pumasok sa kusina. Anong nangyayari? Sino bang maingay na babae sa labas? Nanay ni Pabling. Galit na galit kasi kanina pa siya hinahanap. Ganun ba? Ako na lang ang magpapaliwanag. Ay, wag na Amelia. Ayaw makinig ng nanay ni Pabling eh. Baka saktan ka lang niya. Mas mainam kausap ang ginang kapag maayos at hindi mainit ang ulo. Nakakatakot naman yan. Pero sige na nga, halika umalis na tayo. Sa likod bahay na sila dumaan para makalayo kina Mona at Pabling. Gaano man kagusto ng lalaki na sundan ng dalawa, natatakot siya na makita ng asawa ang napupuso ang babae. Baka mamaya, saktan ni Mona si Amelia. Kilala pa namang eskandalosa ang babae. Para manahimik na ang asawa ng tuluyan, inaya niya si Mona na umuwi na lamang sa bahay nila. Pagdating doon, nagdadabog na kinausap niya ang kanyang misis. Bakit kung maghinala ka na may babae ako, sagad na sagad? Wala ka naman nakita. Wala! Sigurado ka? Naaamoy ko ang kalandian mo, gago ka! Tapos lulukohin mo pa ako? Abay, napakahayop mo naman! Bakit, sa tingin mo ba? Parang gintuyang batuta mo? Wala naman ako sinabing ganun. Pero bakit takot na takot kang baka makahanap ako ng iba? Naku Mona, kung palaging ganyan ang ugali mo, hindi malayong iwanan nga kita. Sinisinghalan mo ko, ha? Ang lakas naman ng loob mo. Bakit? Sa tingin mo magiging malaya ka na kapag hinayaan kitang iwan ako? Kahit saan ka pa magpunta, magagawa kitang ireklamo at sampahan ng kaso. To naman, hindi natin kailangan mag-away. Kalma lang kasi. Kung hindi mo sana ako sinagot-sagot, kanina pa ako dapat mahinahon. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Pabling ha? Huwag kang magkakamaling lokohin ako kung ayaw mong ipabarang kita at lagyan ng bukol yung bayag mo. Pangako, hindi ako manloloko. Alam ni Pabling na kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya kay Mona. Kahit kailan, mahihirapan na siyang magpakatino. Lalo na hanggat may magagandang babae sa kanyang paligid. Kagaya na lang ni Amelia. Kaya naman ang makalimot ang kanyang asawa at ibaling sa ibang bagay ang atensyon, dali-dali siyang tumakas. Natuntun niya kagad si Amelia sa kakahuyan kasama si Dindo. Paring Dindo, ako nang bahala rito. Maraming salamat sa pagbabantay mo kay Amelia. Ang bilis mo naman nakabalik. Hindi pa nga kami nag-i-enjoy ni Amelia eh. Siraulo ka ba? Babakurang ko na si Amelia. Maghanap ka ng ibang babae mo. Aba, ano kaya meron kay Amelia at nagiging masungit ka na? Huwag mo na lang kasi kaming istorbohin. Sige na, umuwi ka na. Pagkatapos kitang tulungan na makalayo sa asawa mo, ito pa ang igaganti mo sa akin? Ayos ka din ano? Huwag ka nga maingay. Mamaya niyan, mabuking ako eh. Hindi ka maririnig ni Amelia. Malakas ang lagaslas ng tubig eh. Malay natin, di ba? Nakikinig pala yan. Ang ingay mo kasi. High blood ka masyado. Sige na nga, kailangan ko na umuwi. Bahala ka dyan. At kaagad na ngang umalis si Dindo. Tatawa-tawa namang napailing na lang si Pabling. Nilingon niya si Amelia noon ay nagtatampisaw sa tubig. Halos humanga si Pabling sa dalaga nang bumakat ang kariktan nito sa manipis na bestidang suot. Basa na ang dalaga at mukhang kanina pa naliligo. Nakangiting kinawayan siya ni Amelia nang makita siya ng babae.
Pabling, halika! Maligo tayo! Oo, sige, maligo tayo. Ang tagal mo namang sumunod. Kanina pa kaya ako nilalamig. Hindi mo man lang sinabi sa akin na nariyan ka na pala. O paano, kamusta ang nanay mo? Galit ba siya sa'yo? Oo, sobra. Galit na galit. Kaya kahit anong mangyari, magtago tayo sa kanya ha. Huwag tayong magpapakita. Sige, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Halika na. Kanina pa nag-iimbitahan tubig oh. Nakakatuwa ka naman. Bakit nagsasalita ba ang tubig? Hindi. Para lang kasi ang puso ko. Nag-iimbita na mahalin mo. Ang corny mo ha. Gusto na tuloy kitang gawing jowa ko. Namilog kaagad ang mga mata ni Pabling. Hindi niya akalaing paprangkahin siya ni Amelia ng ganon. Ni hindi nga niya napigilan ng dalaga nang lumapit ang babae sa kanya tsaka siya hinalikan sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na gulat. Wala kasing abiso. Biglaan lang. Tuloy napapikit siya at ninamnam ang tamis ng pinagsasaluhan nilang halik. Kakaiba si Amelia. Nakakalasing. Kahit panay pa ang katok ng konsensya sa puso niya, hindi niya magawang iwaksi si Amelia. Mas pinalalim pa nilang dalawa ang halik. Tila ba ayaw na nilang matapos pa ang ginagawa. Nang ikawit na nga ni Amelia ang braso sa leeg ni Pabling, tuluyan nang nadarang ang lalaki sa taglay na alindog ni Amelia. Maya-maya pa, pinamahaya na siya ng matinding pagnanasa para sa dalaga. Maging ang kanyang pinakatatagong kayamanan ay nagsisimula ng manikip sa suot niyang pantalon. Amelia, napakatamis mo. Talaga ba? Oo, totoo. Sa katunayan, gusto nang hakit ang papakin ngayon. Huwag kang mag-alala, Pabling. Hindi ako mauubos. Ikaw ba? Masarap ka ba? Oo naman. Gusto mo ba tikman mo ko? Talaga? Hahayaan mo akong gawin yon? Nakapikit si Pabling at hinahagod na ang kabuuan ng dalaga. Wala siyang kamalay-malay na dahan-dahan nang nagbabago ang pisikal na anyo ni Amelia. Humaba at tumalim ang kanyang mga kuko. Gumulo ang buhok at nagbago ang kulay ng balat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula na animoy nagdurugo. Ang kanyang pangil ay naglalabasan at nagbabadya ng panganib oras na kantiin ng sinumang makasalanan. Kahit umaga, literal na nagbago ng anyo si Amelia. Isa siyang aswang, pinakamalakas na uri sa lipi nila. Wala pa rin kaalam-alam si Pabling na sa mga oras na yon nilalawayan na siya ng nilalang na likha ng dilim. Kung kailan mawawala na siya sa wisyo, tsaka pa siya dumilat at napansin ang iilang pagbabago sa babaeng kahalikan niya. Amelia, bakit lumaki ang mga mata mo? Huwag mo nang pansinin, Pabling. Sinadya yan para makita ka ng malinaw. Gusto ko kasing makabisado ang lahat ng parte ng katawan mo. Pati kuko mo, humaba at tumulis. Hindi ko napansin to ah. Ngayon lang ba nangyari ang bagay na ito? Sinadya ko yan, Pabling. Para bumaon ang mga yan oras na bigyan mo ako ng hudyat para lantakan ka. Nakakakilig ka naman. Ikaw pa talagang babaeng lalantak sa akin. Kaya mo pala maging driver. Ibig sabihin, magaling kang gumiling. Magaling talaga akong gumiling. Lalo na kapag usapang karne, lahat ng makakatikim sa kagat ko ay mapapasigaw at magmamakaawa. Ngayon, ikaw naman ang matataranta. Mabilis na idinilat ni Pabling ang kanyang mga mata. Gayon na lang ang takot na rumihistro sa kanyang muka nang masilayan ng nakakahindik na anyo ni Amelia. Naglalaway ang babae at kahit katanghali ang tapat, literal na nagbago talaga ang anyo niya. Si Amelia, isa na ngayong aswang. Amelia! Wala na si Amelia dito. Aswang na siya ulit. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang sumigaw. Walang makakarinig sa'yo. Wag! Bitawan mo ako!
Dito ka lang, Pabling. Sabi mo masarap, hindi ba? Nagkakamali ka! Maasim ako! Hindi ako masarap! Nanggagalaiti sa takot na sigaw ni Pabling. Kinilabutan siya nang makita ang makikintab nitong kamay na kulay itim, animo naligo sa grasang may naaagnas na amoy. Kahit masuka-suka na si Pabling sa lansa ng laway nito, mas ginalingan pa niya ang pagpupumiglas. Aminado siya, mas malakas sa kanya si Amelia. Kaya hindi niya dapat isuko ang sarili sa nilalang. Kailangan niyang maging madiskarte. Sinadya niyang hindi man laban, kaya nahinto na rin ang pagpuwersa sa kanya ni Amelia. Nagkunwari siyang hinimatay, kaya humalakhak ng humalakhak ang babaeng aswang. Nang mapansin niyang kampante na ito, dali-dali siyang dumilat tsaka kumaripas ng takbo. Gayon na lang ang pagsisigaw ni Amelia na animoy pinuputulan ng parte ng katawan sa labis na lakas. Pabling! Bumalik ka rito! Akin ka! Ayoko! Hindi ako papayag! Ayoko pa mamatay! Hindi ka mamamatay ng walang dangal. Mamamatay kang tumutulong sa mga nilalang na kagaya ko. Hindi ako papayag! Kailangan ko magtago. Walang Pabling na mamamatay ngayong araw. Pabling! Nasaan ka? Diyos ko, tulungan mo ako. Nangangamoy dasal dito sa paligid. Sino naman kaya ang tinatawag ng lalaking ito? Pabling! Lumabas ka na! Kahit saan ka pa magtago, mahahanap pa rin kita! Hindi ako makakapayag na mahuli niya ako. Kailangan ko makatakas dito. Pabling! Naaamoy ko ang takot mo! Ramdam na ramdam ko! Kahit ilang beses pang tinawag ni Amelia si Pabling, sinubukang utuin at magpanggap pa siyang ibang tao gamit ang kakayahan niyang manggaya ng boses, talagang hindi nagpatinag si Pabling. Nanatiling nakatago ang lalaki sa likod ng malaking kahoy hanggang sa may marinig siyang nagkakatuwa ang mga kalalakihan. Ilan sa kanila ay mukhang galing sa piyesta sa kabilang bayan sa dami ng dalang baon. Tingin ni Pabling maliligo sa batis ang mga ito. Sinamantala niya ang pagkakataong yun para magtatakbo palayo sa pinagtataguan. Hindi nga siya napansin ni Amelia, lalo na't ang babae naman ang kinakailangan magtago sa takot na tugisin siya ng mga dumaraan. Nang sa tingin ni Pabling ay hindi na siya mahahanap ni Amelia, kaagad siyang nagtatakbo palayo, diretso sa tahanan ni Dindo. Paring Dindo, tulungan mo ako. Bakit pare? Ano nangyari? Akala ko ba ayaw mong maabala kayo ni Amelia? Yun nga sana ang gusto ko, kaso lang may natuklasan akong kasindak-sindak na lihim niya. Isa siyang aswang, pare. Pare naman, hindi mo sinabi sa akin na bukod sa pagiging isang babaero, naging adik ka na pala ngayon. Anong adik? Hindi ako nagsisinungaling o gumagawa ng kwento, pare. Totoong nakita ko siyang nagbago ng anyo. Talaga bang seryoso ka? Oo, totoo sinasabi ko. Kaya tulungan mo ako, pare. Kailangan natin maghanda. Paanong paghahanda ba ang gusto mo? Malakas ang kutob kung babalikan niya ako dahil tinakasan ko lang siya kanina. Alam ko, galit na siya sa mga oras na ito. Hindi ko akalaing may tinatago siyang ganitong klaseng lihim. Yun na nga eh. Kaya pala nakakawala sa wisyo ang ganda niya. Malay ko nga ba kung nahipnotismo niya na ako kanina. Sige, huwag kang mag-alala at tutulungan kita. Salamat, pare. Paano? Uuwi na lang muna ako. Mag-iingat ka ha. Kampante na si Pabling nang maglakad pa uwi sa kanilang tahanan. Nadatnan pa niyang kausap naman ng asawang si Mona ang marites sa bayan nila, si Aling Bebang, na tila ba may sinusumbong sa babae. Nanlaki pa ang mga mata ni Pabling nang magkatinginan silang tatlo. Pabling? Mona, bakit? Nagtatanong ka pa? Aba, sinong babae na naman ba ang tinutukoy nitong si Aling Bebang na kinakalantari mo? Kesyo makakatiraw ang mga bayag nyo. Ha? Wala.
Anong wala? Ginawa mo pa akong sinungaling. Nagpunta lang naman ako dito para maningil ng utang. Kaso lang walang ipambabayad sa akin si Mona dahil wala ka pa raw ibinibigay na pera sa kanya. Hindi pa ako sumasahod. Huwag kang magsisinungaling. Narinig ko kayo ng kumpari mo. Nagpapayabangan pa kayo kung sino ang mas magaling gumiling sa mga babae nyo. Malamang binigay mo sa kabit mo ang sweldo mo. Ano? Hindi totoo yan. Ano ka ngayon, Pabling? Talagang magsisinungaling ka pa sa akin? Sabihin mo na kasi sa akin ang totoo. Wala nga akong babae. Tanggi ni Pabling. Para manahimik na ang dalawa, pabalang siyang lumabas muli ng bahay at piniling pumasilong sa malapad na lilim ng puno ng mangga. Inalala niya ang mga nangyari sa kanya kanina. Kinakarma na ba siya sa ilang beses niyang panloloko sa asawa niya? Inalala niya ang anyo ng kanyang asawa. Maganda si Mona, maasikaso at mabait. Dati, simula nang malaman ng babae na may kinakalantari na siya, nagbago na ang pakikitungo ni Mona sa kanya. Madalas mainit ang ulo ng babae, palibhasa wala nga silang anak kaya wala ding ibang mapagbalingan ng atensyon. Inalala din niya si Amelia. Maganda, maalindog, pero misteryosa. Ang kagandahang taglay ng babae ay may kalakip palang lihim na magpapasindak sa sino mang magpapaakit rito. Isang aswang na handang pumatay sa babaerong kagaya niya. Huminga ng malalim si Pabling at kalmado nang umuwi sa bahay. Panahon na siguro para humingi siya ng tawad sa kanyang asawa. Magsimula silang muli, maging maayos na padre de pamilya para sa binuo niyang pamilya. Kinagabihan, hindi siya kinubo ni Mona. Pilit siyang iniiwasan ng babae. Hindi siya nito tinawag para maghapunan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Pabling. Mona, Tumahimik ka! Huwag mo akong kausapin! pero Mona, Hindi ka ba makaintindi? O sadyang makapal lang ang mukha mo? sorry. Sana mapatawad mo ko. Bakit ka humihingi ng sorry? Sabi mo naman wala kang babae, hindi ba? Wala kang ginagawang masama na masyado lang ako mapagduda. Mona naman, patawarin mo na kasi ako. Bigyan mo ko ng panibagong pagkakataon. Ibinagsak bigla ni Mona ang hawak na kutsara. Kahit may nginunguya siya, hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Hindi tuloy malaman ni Pabling kung ano ang magiging reaksyon niya. Bigla kasi siyang nakonsensya. Halos hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya habang naririnig ang mahihinang hikbi ni Mona. Simulat sa pool na naging babaero siya, ngayon lang siya nanibago sa pinakitang ugali sa kanya ng asawa. Lalabas na lang muna ako, Mona. Tapos ano? Pupunta ka na naman sa babae mo? Hindi ko naman gagawin yun eh. Dito lang ako sa bahay. Magpapahangin lang talaga ako. Seryoso. Bahala ka. Tanging naisagot niya. Hindi na lamang nagsalita pa si Pabling at yuko ang ulo na lumabas ng bahay. Sa balkonahe siya naupo at malungkot na tinanaw ang madilim na paligid. Tahimik ang gabi. Marahil ay nasa kanya-kanyang bahay na ang iilan sa kanilang kakilala, mga kapitbahay at mga kaibigan. Tanaw niya kasi mula sa kinaroroonan ang maliwanag na kabahayan sa tapat nila. Hindi kagaya sa tahanan nila Pabling. Puno ng away at gulo. Puno ng pagdududa at pagseselos. Wala na silang tiwala sa isa't isa. Kulang na lang pati pagmamahal maglaho na. Tatayo na sana si Pabling kung hindi lang sumunod sa kanya si Mona. May dalang-dalawang tasa ng umuusok na kape ang kanyang asawa. Napangiti siya, nakaagad namang naglaho nang mapansing may gumalaw sa madilim na bahagi ng kanilang tarangkahan. Mababa lamang ito at pininturahan ng puti kaya makikita niya kagad ng malinaw kung may napapagawi doon. Sinagilahan siya ng takot nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Amelia. Ibang-iba ang anyo ng babae. Maitim ang balat at makintab na animoy naligo siya sa mantika. Nakalawit ang may kahabaang dila nito at nakalitaw ang matutulis na pangil. Tumayo ng tuluyan si Pabling at maingat na hinawakan sa braso ang kanyang asawa. Mona, pwede mo bang kunin ang itak ko sa loob? Bakit? Anong meron? Basta,
Mamaya ko na sasabihin. Pwede ba? Sige, saglit lang. Lumakad nga si Mona papasok ng bahay nila. Saglit na nagtagal ang babae hanggang sa muling lumapit sa kanyang asawa para iabot ang hawak na itak. Pabling, sabihin mo nga sa akin, may papatayin ka ba? Anong gagawin mo sa itak? Baka may binabala kang masama. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala kay Aling Bebang eh. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ko pinakuha ang itak, Mona. Sabihin mo na nga kasi sa akin ang dahilan. Mona, makinig ka. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Sakali mang may marinig kang ingay o makita mo kong dinadagit, puntahan mo kagad si paring Dindo. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko ng tulong. Alam na niya ang gagawin. Pabling ano na namang kalokohan to? Basta, mag-iingat ka. Oras na may mangyari sa akin, manatili ka dito sa loob ng bahay at huwag kang aalis. Ihanda mo ang asin at iba pang pangontra. Sakali mang may umatake sa iyong aswang dito, gamitin mo ang pangontra. Teka, aswang? Oo, Mona. Magsasalita pa sana si Pabling kung hindi lang ba lumipad papalapit sa kanya ang nilalang na kanina pa niya tinititigan. Umangil ito at sumingasing na tila isang mabangis na hayop. Maging si Mona ay napasigaw at umatras at kitang-kita niya kung paano dinaklot ng nilalang ang kanyang asawa hanggang sa ilipad ang lalaki papalayo. Pabling! Humingi ka ng tulong kay paring Dindo! Tanging nasabi na lamang ni Pabling hanggang sa tuluyan na nga mawala sa kanyang paningin ang asawa niya, maging ang tahanan nila. Sinubukan niyang magpumiglas pero mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng aswang. Huwag ka nang magpumiglas pa, Pabling. Hindi ka na makakawala pa sa akin. Bakit mo ba pinagpipilitan ang sarili mo sa akin, Amelia? Hindi kita mahal. Isa pa, may asawa na ako. Yung babaeng nag-eskandalo sa bahay mo, siya ang misis ko. Nagsinungaling lang ako nang sabihin kong nanay ko yun. Yan ang pagkakamali mo. Dahil pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga manloloko at sinungaling. Hindi ko sinasadya. Hindi mo dapat ginawang pagpipilian ang pagiging tapat at sinungaling, gago. Ginagawa yun ng kusa. Ngayon kung nagsinungaling ka sa akin, sisiguraduhin ko na mapaparusahan kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Matapang ka lang ngayon kasi nasaan yung aswang ka. Subukan natin kung magagawa mo bang magmatapang mamaya. Oras na maihain na kita sa mesa. Gustuhin man ni Pabling na makawala mula sa matutulis na pangil ni Amelia, hindi naman niya magawa. Natatakot siya para sa sarili niya. Alam ng lalaki na walang ibibigay na kapatawaran ng aswang, lalo na kapag kumakalam na ang sikmura nito. Samantala, ng mga oras na yon ay natataranta ng kumatok si Mona sa bahay ni Dindo. Pupungas-pungas na bumangon ang lalaki, kasunod ang kanyang asawa. Nagulat sila nang mapagbuksan ng pinto si Mona. Oh, Mare, 10 oras na ng gabi Anong ginagawa mo rito? Pasensya na sa istorbo, pare. Nagpunta lang talaga ako dito kasi kailangan namin ng tulong eh. Ano bang nangyari? Si Pabling kasi, dinagit ng aswang. Ano? Kung ganun, totoo nga ang sinasabi niya na babalikan siya ni Amelia. Sino ba si Amelia? Siya ang babaeng minsan nang nahumaling sa asawa mo, Mona. Siya ang may-ari ng bahay na sinugod natin kaninang umaga. Ano? Walang iya naman palang babaeng yun? Magkakagusto tapos mambibiktima? Hindi naman natin kagustuhan na mabiktima siya Pero sa ngayon, ang kailangan lang natin gawin ay magpakatatag at iligtas si pare. Sabihin mo, Dindo, ano ang kailangan kong gawin? Ganito, Mare. Mangalap ka ng mga pangontra. Yung nakakapaso at nakakalapnos ng balat ng aswang, katulad ng bawang at asin. Meron ako niyan sa bahay. Ihahanda ko lang. Hahasain ko lang ang itak ko. Mauna ka na sa bahay ninyo. Susunduin kita dun at sabay na tayong pupunta kay paring Pabling. Tumango lamang si Mona at bumalik na sa bahay. Inihanda niya ang mga pangontra na kakailanganin nila sa pagsugod sa bahay ni Amelia. Ilang saglit lang, dumating na si Dindo.
Kagaya ni Mona, may dalading pangontra ang lalaki. May sukbit siyang itak at karit. Ano kaya kung maiwan ka na lang dito, Mare? Asawa ko si Pabling. Hindi naman pwedeng basta ko na lang siya pabayaan. Kung nasan siya at kung kailangan niya ng tulong, gagawa ako ng paraan para mailigtas siya. Hindi ako papayag na kung sinong aswang ang magtatago sa asawa ko. Sige, wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo. Ang hiling ko lang, mag-iingat ka. Babae lang ako, pero kaya kong makipagsabayan sa inyo, pare. Huwag kang mag-alala, lalabanan ko rin ang Amelia na yan. Noon din umalis sina Dindo at Mona. Dala ang kanilang mga pangontra, pinuntahan nila ang bahay ni Amelia. Tahimik ang bumungad sa kanila pagdating doon. Tila walang tao dahil wala ring nakasinding ilaw mula sa loob, pero may nauulinigan silang ungol malapit sa may kusina. Kinilabutan ng dalawa sa posibleng nangyayari sa loob kaya nagkasundo sila na pumasok na. Pinuntirya nila ang kusina. Kahit madilim, may liwanag namang nagmumula sa maliwanag na buwan kaya naaaninag pa rin nila ang loob ng kabahayan. Napansin ng dalawa na may sako malapit sa lababo. May gumagalaw sa loob kaya nahintakutang napaatras si Mona. Sa tansya niya, wala si Amelia sa loob. Pero sa may lutuan, may nakasalang na malaking kawa. Malapit nang kumulo ang tubig na tila sinadyang iinit doon. Nasaan na ang asawa ko? Huwag kang matakot, Mare. Alam kong nasa paligid lang si Paring Pabling. Tulong! Ilabas niyo ako rito! Pare, naririnig mo ba yun? Parang si Pare yun ah. Mukhang tama ka nga. Nandito sa loob si Pabling. Sinuyod nila ang buong kusina. Hinalungkat ang pwede nilang guluhin. Wala doon si Pabling pero naririnig nila ang boses. Maya-maya pa, nagdududa ang tingin ni Dindo nang mapagmasdan ng sako. Gumagalaw pa rin ito, kaya naman siya na mismo ang lumapit at tinanggalan nito ng tali. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Pabling, nakagapos at pawis na pawis. Diyos ko, Pabling! Anong ginawa niya sa'yo? Mona, bakit ka nandito? Papatayin niya tayo! Malamang para iligtas ka. Hindi naman pwedeng hayaan ko na lang si Paring Dindo ang sumagip sa'yo. Halika, Pare. Tulungan na kita. Nasaan ba si Amelia? Nandito lang siya kanina. Baka nasa labas. Kung ganun, kailangan magmadali na tayo. Tumakas na tayo. Halika na, Pabling, bago pa bumalik ang aswang na yon. Dahil sa pagmamadali, sa isang maliit na butas sa may banyo sila dumaan para makalabas. Bago tuluyang makalayo, sinadya pa ni Dindo na budburan ng asin ang nakatuping damit sa may banggera. Tingin niya, pagmamayari yun ni Amelia. Mabilis naman silang nakalabas at nagpasalamat nang hindi sila inabutan ng aswang. Nasa labas ng bakuran na sila nang marinig ang nakakarindi nitong sigaw. Nasaan ang bihag? Kailangan ko siyang katayin! Nasaan na siya? Hinahanap ka niya, Pare. Hindi ako papayag na magtagumpay siya sa masamang balak niya sa akin. Umalis na kasi tayo! Nagtakbuhan ng tatlo papalayo sa bahay ni Amelia. Ni wala silang ideya na sinusundan na pala sila ng aswang. Kaagad itong nagbagong anyo hanggang sa magawa silang abutan. Sa madilim na bahagi ng kalsada, gigil na sinugod ni Amelia si Mona. Kinalmot ang babae sa muka na ikinasigaw naman nila Pabling. Mona! Ano? Akala nyo ba hindi ko kayo maaabutan? Dito ko kayo papatayin! Wag! Amelia, lubayan mo asawa ko! Lubayan? Akin ka lang, Pabling. Hindi ako papayag na ibang umangkin sa'yo. Nababaliw ka, nabababae ka? Kakatayin mo na nga ang asawa ko eh. Ano ba sa tingin mo, Mona? Patatawarin ko ang pagsisinungaling at pagiging babaero ng asawa mo? Ha! Ang mga kagaya niya ay dapat binubura sa mundo. Minsan na akong nabiktima ng mga kagaya ni Pabling. Nasira ang buhay ko dahil sa kanila. Wala na akong magagawa kung nasira ang buhay mo dahil doon. Ibig sabihin lang, mahina ka at walang lakas ng loob na lumaban. Isa kang malaking duwag. Hindi ako duwag!
Dahil sa labis na galit ni Amelia, muli niyang sinugod si Mona. Tatamaan na sana ang babae kung hindi lang ba humarang si Pabling at itinaas ang kanyang hawak na itak na kanina lang ang ibinigay ni Dindo. Gayon na lang ang panggagalaiti ng aswang. Hindi ako papayag na saktan mo si Mona. Pinagtatanggol mo pa ang pabaya mong asawa? Bakit? Sino ba ang gusto mong depensahan ko? Ikaw na walang ibang ginawa kundi ang matakam sa mga kagaya namin? Ha? Paring Pabling, isaboy mo na ang asin! Oo nga, pati na ang bawang! Akin na, ako nang bahala sa mga yan. Hindi ako natatakot sa inihanda niyong pangontra. Pwe! Sige, pagbibigyan kita. Pero wag mong sasabing hindi ka namin pinagbantaan. Sinaboy na nga ni Pabling ang asin at bawang sa muka ni Amelia. Bumakas ang sakit sa kulubot ngunit maitim nitong muka. Gayon na lang ang pagsisisigaw ng babae at ang pagtakbo nito papalayo. Akala ko ba hindi siya tinatablan? Buti na lang talaga, umalis na siya. Pabling? Oh, teka, bakit mo ko nihakap? At bakit ka umiiyak? Kinabahan ako kanina. Akala ko talaga niluto ka na ng babaeng yun. Paano kanya nailagay sa loob ng sako? Natatandaan ko, nang dumating kami sa bahay niya, umusal siya ng orasyon. Bigla ako nanghina at hindi na makatayo. Ni hindi nga ako makapagsalita eh. Kaya nailagay niya ako sa sako. Kaso lang, nagawa kong igalaw ang aking mga kamay at paa hanggang sa dumating na nga kayo. Hindi ko akalaing may ganong nilalang papala dito sa mundo. Meron talaga, Mare. Hindi lang napaghahalataan ng iba. Paano naman, namumuhay lang sila na kagaya natin. Nagmamatsyag lang sa paligid para makahanap ng mapaglalahian o ng mabibiktima. Sa kaso ko, gagawin naman niya akong hapunan. Buti na lang talaga. May pagmamalasakit sa iyo ang asawa mo, pare. Sana pahalagaan mo si Maring Mona. Kung naiba lang talaga siya sa mga babae, malamang pinabayaan ka na. Patawarin mo sana ako, Mona. Ilang beses ako nagsinungaling sa'yo. Pangako, hindi na ako uulit. Hindi na ako mambababae. Kita mo na? E di umamin ka rin? Ayaw mo pa kasing sabihin sa akin eh. Matagal ko na namang alam ang ginagawa mo. Alam mo bang isa si Aling Bebang sa nagsumbong sa akin? Chismosa talaga si Aling Bebang kahit kailan. Pero ayos lang, wala naman akong karapatang magalit. Totoo naman ang sinasabi niya. Pasalamat nga kayo kay Aling Bebang eh. Dahil ayaw niya kayong machismis. Kaya mabuti naman na tumigil na kayo sa paggawa ng kalokohan. Paano? Kailangan na nating umalis. Tara. Nakauwi nga ng maayos sina Mona at Pabling sa kanilang bahay. Si Dindo naman ay dumiretso na rin sa asawa nito. Nagkasundo sila ng kanyang kumpare na ititigil na ang kanilang pambababae. Samantala, gigil na ginagamot ni Amelia ang kanyang paso sa muka. Gusto niyang magwala nang makitang malaki ang naging pinsala ng ginawa ni Pabling sa kanya. Kahit isa siyang aswang at may kakayahan, hindi niya basta-basta maibabalik ang nawala niyang kagandahan. Magbabayad ka sa ginawa mo, Pabling. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong gabi kasama ang babaeng pinili mo. Sambit ni Amelia. Ikinuyong pa niya ang palad at umungol. Ilang sandali pa, kinuha niya ang langis sa may tukador tsaka tumingala sa buwan. Taimtim na umusal ng panalangin para sa kanilang mga masasamang nilalang. Pagkatapos, buong puso niyang pinahid ang langis sa buong katawan. Minamasahe niya ang sarili hanggang sa kalaunan pumapatak na ang laway niya sa bibig. Nag-iiba na ulit ang kulay ng balat at nagbabago ang buong mukha. Ang kanyang katawan ay dahan-dahan na rin nag-iiba ang kulay. Nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Lumabas sa kanyang likod ang nakakahindik na malapaniking pakpak. Nagpakawala din siya ng matinis na ungol na nagbabadya ng kapahamakan. Sinimula niyang ikampay ang mga pakpak at lumipad sa ere. Sa malaking butas sa may bubungan kasyang isang tao, lumusot si Amelia. At ilang sandali pa, tanaw na niya ang tahanan ng lalaking nanlinlang sa kanya. Pinili niyang dumapo sa bubungan ng bahay ng mag-asawang Pabling at Mona.
Naririnig niya ang pag-uusap ng dalawa kaya mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit. Manloloko din pala ang babaeng yun. Peke ang kanyang kagandahan kasi nga nagiging aswang siya. Buti nga talaga hindi ako nagtagal sa bahay niya. Bakit mo ba kasi naisipan na patulan ng aswang na yon? Alam mo bang kataksilan sa pagsasama natin ang ginawa mo? Sorry na. Hindi ko na uulitin. Takot ko lang nabalikan ako ng nilalang na yun. Malabo pang bumalik yon. Tingin ko wasak na ang mukha niya eh. Hindi maipinta ang mukha ni Amelia sa labis na galit. Nang mga sandaling yon, gusto na niyang sugurin ang babae. Masyadong pakialamera si Mona kaya kailangan una niyang maidispatcha ang asawa ni Pabling. Ngunit kailangan niyang maghanap ng tamang pagkakataon. Saktong napalingon siya sa banyo ng mag-asawa na nahihiwalay sa bahay nila. Napansin niyang papunta doon si Mona pagkatapos magpaalam sa mister nito na magbabanyo na muna. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Amelia at sinugod na niya ang babae. Gamit ang kakayahan, pinagalaw niya ang buhok at pinulupot ito sa katawan ni Mona. Ulat na gulat naman ang babae sa loob ng banyo. Amelia? Nagulat ba kita, karibal ko? Hindi kita karibal. Kahit kailan, hindi ka pinatulan ng asawa ko. Nahumaling siya sa akin at nakahanda akong bawiin siya para lantakan na nang sa gayon manatili siya sa mga laman ko. Pabling! Tulungan mo ako! Narinig naman kaagad ni Pabling ang sigaw ng kanyang asawa. Mabilisan niyang hinablot ang kanyang itak at inihanda ang sarili. Mona, anong nangyayari sa'yo? Inaatake ko ni Amelia! Nasa bubong siya! Ano? Mamamatay na ngayon ang asawa mo, Pabling! Hindi ako papayag! Huli ka na! Marahas niyang binuksan ang pinto ng banyo para malaman kung anong ibig sabihin ni Amelia. Ganun na lang ang pagkataranta ni Pabling nang makitang nakabitin na malapit sa bubong si Mona habang nakapulupot sa kanyang katawan ng buhok ni Amelia. Mona! Wala na! Mamamatay na ang iyong asawa! Hindi ako papayag! Hayaan mo na ako, Pabling! Iligtas mo na lang ang sarili mo! Hindi pa ako nahihibang para basta na lang iwan ka. Lalabanan ko ang aswang na si Amelia! Talagang hinahamon mo ba ako, lalaki? Hindi ka magtatagumpay. Mas magaling akong pumatay ng kagaya mo. Pagkatapos kong lantakan ang asawa mo, ikaw naman ang isusunod ko! Bago pa man tuluyang mapatay ni Amelia si Mona, dumating si Dindo kasama ang iilang tanod. Kanina pa pala nakaalarma ang mga kapitbahay nila dahil sa narinig na mga ingay. Mabuti na lang, marami ang rumesponde kaya nahirapang saktan ni Amelia si Mona. Sa halip na harapin ng mga taong nagbabaga sa galit, mabilisan siyang nagpasya na tangayin na lang muna si Mona para gawing pain kay Pabling. Gayon na lang ang pagsisisigaw ng babae habang nagmamakaawa kay Pabling na iligtas siya. Huwag kang makilala, Mona! Ililigtas kita! Halika na paring Pabling. Kailangan natin magmadali bago pa man tuluyang mapatay ni Amelia ang asawa mo. Hindi ka na makakaligtas sa akin ngayon, Mona! Walang iya ka! Ibaba mo ako! Ang baho ng laway mo! Hindi ko hahayaang maging masaya kayo ng asawa mo. Wala na dapat mabuhay pang babaero sa mundong ito. Ang sabihin mo, naiinggit ka lang kasi walang sino man ang nais na pumatol sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi pangit ka. Sobra! Marahas na hinagis ni Amelia si Mona kaya lumagapak ang katawan ng babae sa lupa. May mangilan-ngilang pang mga bato ang pinagbaksakan niya kaya halos hindi na magawang bumangon ni Mona. Nakangiwi na lamang siyang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Aray! Hayop kang aswang ka! Masakit ba? Ano ba yan? Hindi ka naman palasing tibay ng inaakala ko. Ano na naman ang gusto mong palabasin? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na iba ka sa mga naunang babaeng napatay ko noong nasa kabilang bayan pa ako. Masyado kang paawa. Hindi ko magawang indahin ang kaartihan mo. Ibig sabihin, naiinggit ka lang kasi walang lalaking nagmamahal sa'yo.
Dahil sa sinabi ni Mona, biglang dumaloy ang alaala ni Amelia tungkol sa kanyang nakaraan. Siya at ang kanyang asawa. Isang mabuting may bahay si Amelia. Bagong kasal lamang sila ng kanyang pinakasalang lalaki, ngunit hindi makontento ang mister niya sa kanya. Madalas mahuli ang kanyang asawa na nakikisama sa kung sino-sinong babae. Tinaguri ang babaero ang kanyang mister na humantong sa matinding pag-aaway nila. Ang masaklap pa, tuluyang nabulag sa tukso ang kanyang asawa at iniwan siya. Buntis at walang mapupuntahan. Literal na nasira ang buhay niya. Dahil din sa pag-aabandona sa kanya ng mister niya, nalaglag ang sanggol sa sinapupunan niya. Gayon na lamang ang galit ni Amelia. Hindi niya matanggap na may mga bagay pa palang hindi makontento ang kanyang asawa, kaya lumapit siya sa pinanggalingan niyang angkan at tinanggap ang pamanang matagal na sana niyang itinakwil, ang kanyang pagkaaswang. Nang magpalakas siya at magawa niyang kontrolin ang pamanang nasa kanya, hindi na nag-aksaya si Amelia ng panahon at binalikan ang kanyang asawa. Pinatay niya ang lalaki kasama ang lahat ng babae nito. Napakurap si Amelia at pinagmasdan si Mona. Bigla niyang naalala ang sarili niya sa babae. Nakakaawa si Mona. Kumalma bigla si Amelia at nagbago bigla ang anyo bilang tao. Napasalampak ng upo sa lupa. Si Mona naman napatingin din sa kanya. Natitigilan. Marahil tama ka. Walang lalaking nagmamahal sa akin. Bakit mo ba kasi ginagawa to? Bakit mo kailangan saktan ng asawa ko at ako mismo? Nadala ko ng galit dahil sa nangyari sa akin. Akala ko matibay na ang loob ko, pero hindi ko maiwasang mainggit sa mga taong nasa paligid ko. Masaya sila sa mga karelasyon nila. Masaya sa binuo nilang pamilya. Bakit ako hindi pwedeng matuwa? Alam mo, Amelia, may choice ka naman na maging masaya eh. Hindi mo kailangan akitin ng asawa ko para maging masaya ka. Ako, pwede kitang mahalin bilang kaibigan. Kahit sinaktan mo ko ngayon, nararamdaman ko naman na hindi ka talaga masama, na nasaktan ka lang. At tingin mo sobrang unfair kung ang iba ay masaya habang ikaw naman ay nagluluksa. Gaya nga ng sinabi mo, nasaktan na kita. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Dahil karapatan ng tao na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Mas lalong napayuko si Amelia. Nahihiya sa kanyang inasal. Bilib din siya kay Mona eh. Minsan na niyang namatyaga ng pagiging bungangera nito, gaya noong magsinungaling si Pabling at sabihing nanay niya ang nag-eeskandalo sa labas ng bahay niya. Noong kapanahunan niya, hindi nagawang ipaglaban ni Amelia ang karapatan niya sa kanyang asawa. At tama si Mona, duwag siya. Magsasalita pa sana si Amelia nang maulinigan na parating na sina Pabling kasama si Dindo at ang iilang tanod. Nag-alala bigla si Mona para kay Amelia. Kailangan mo nang magtago, Amelia. Pero nagkasala ako sa iyo, Mona. Alam ko, pero ngayon natuklasan ko na ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Wala na akong karapatang ilaban ang pagiging selosa kong asawa. Kung ako ang nasa lugar mo, marahil hindi ko lang pinatay ang asawa ko, pati ng mga babae niya. Baka nga buong pamilya niya inubos ko na rin eh. Paano ka? Huwag mo kong alalahanin. Nariyan naman si Pabling eh. Sasabihin ko na lang na tumakas ka at hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Sige na. Maraming salamat, Mona. Sige na, mag-iingat ka. Labag man sa kalooban ni Amelia ay iniwan na nga niya si Mona. Ngayon palang hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili. Nagawa niyang saktan ng babaeng ni ayaw man lang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Si Mona naman, pilit na bumangon ng tuluyan nang makalapit sa kanya si Pabling. Mona! Ayos ka lang ba? Nasaan na si Amelia? Ikaganti kita sa kanya. Wag na, Pabling. Ayos lang ako. Hindi naman niya ako sinaktan ng malubha eh. Eh ikaw, kumusta ka? Ayos lang ako. Akala ko talaga sinaktan ka na ni Amelia. Salamat naman at walang masamang nangyari sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Ano pare? Pupuntahan pa ba namin si Amelia sa bahay niya? Teka paring Dindo, wag na muna. Buntis ang asawa mo, hindi ba? Baka mag-alala siya ng sobra sa'yo. Hayaan mo na lang ang aswang. Umalis na naman siya eh. Dahil din sa ginawa niya,
Imposible na talaga na bumalik pa siya sa bahay niya. Tama si Mona, paring Dindo. Halika na. Umalis muna tayo para makapagpahinga. Umuwi ang mag-asawa sa bahay nila. Si Amelia naman na palihim na nagtatago ay nakampante ang loob sa kanyang mga narinig. Maging siya ay umuwi sa kanyang bahay at nangakong hindi nagagambalaing pangmuli ang mag-asawa. Ginamot ni Pabling ang sugat ni Mona. Naging maayos na rin ang kalagayan ng babae kinalaunan. Kahit papaano, nagpapasalamat siya dahil hindi lantarang pinakialaman ni Amelia ang kanyang asawa. Mona, ano ba talaga nangyari sa'yo nung gabing yon? Hindi ako sinaktan ni Amelia. Ibig kong sabihin munti ka na sana. Pero may nasabi akong mga kataga na nagpasaling yata sa kanyang kalooban. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Nalaman kong hindi naman pala madali ang pinagdaanan niya. Ibig sabihin, inapi din siya noon? Parang ganun na nga. Nasira ang buhay niya dahil sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang saktan siya at lukuhin. Inabuso pa nila ang kabaitan niya. Nalungkot ako sa sinabi niya pero hindi ko akalain na yun ang magiging simula ng pagkakaroon ko ng kaibigan sa katauhan niya. Kung ganun, pinatakas mo siya? Tama ka. Ayokong maging masama tayo, Pabling, dahil lang sinaktan natin siya. Siguro kaya niya ninais na gumanti dahil may ginawa kang hindi kaaya-aya sa kanya. Napayuko si Pabling, naalala ang kanyang mga kalokohan. Dahil dito nagpasa siyang humingi na lamang ng tawad sa babae dahil hindi naman niya intensyon na saktan si Amelia. Ano, pupuntahan mo ba siya? Oo, kung kasama ka. Alam kong natutunan mo na ang pagkakamali mo, Pabling, kaya may tiwala na ako sa'yo. Naiintindihan ko naman ang pinupunto mo, Mona. Pero dahil parte to ng pagbabagong buhay ko, hindi naman siguro masama kung may pahintulot ako sa bawat lakad at pagdalaw ko sa kahit na sino. Kahit kay paring Dindo o kahit pupunta ako sa tindahan ni Aling Bebang. Halika, samahan mo na ako. Salamat naman kung ganun. Magkasama nga sina Mona at Pabling na pinuntahan ang bahay ni Amelia. Nadatnan nila ang dalaga na abala sa pagwawalis ng bakuran ng bahay. May mga nakakalat ding gamit sa labas na tila ba nais niyang itapon. Nagkatinginan sina Amelia at Mona. Mukhang busy ka ah. Naisip ko kasi magandang magsimula ng bagong buhay kung itatapon ko na lang ang lahat ng masasamang alaala ng buhay ko. Nang sa gayon, wala na akong ibang magagawa kundi ang harapin ng bukas. Magandang simula yan, Amelia. Salamat dahil binigyan mo din kami ng pagkakataon. Dahil sa'yo, nagkaayos kami mag-asawa. Ingatan mo ang asawa mo, Pabling. Mabuting babae si Mona. Alam ko. Sana din mapatawad mo ko. Pinapatawad na kita. Noon pang magkausap kami ng asawa mo, Pabling. Ito na yatang dahilan at hindi ko na magawang magbagong anyo bilang aswang eh. Para lang itong sumpa na naglaho. Talaga? Ibig sabihin tao ka na? Aswang pa rin, hindi ko na nga lang kayang magbago ng anyo. Napagtanto kong kaya kong maging halimaw dahil sa labis na galit. Pero ngayon makokontrol ko na ang sarili ko. Ayos yan. Ibig sabihin, magiging normal na tao ka na kinalaunan. Malay din natin, dumating ang tamang lalaki na tunay na magmamahal sa'yo. Wika ni Mona. Naging maayos na rin ang buhay nila kahit papaano. Nagturing ang magkapatid at magpahanggang ngayon ay malapit pa rin na magkaibigan. Nakamit na ng bayan ni Mona at Pabling ang tunay na kapayapaan. Sa pagbabagong buhay ni Amelia, wala na silang napapansin na nambibiktimang aswang. Nagsilbing panakot din sa gabi ang mga nasabing nilalang. Wala nang nambababae sa takot na baka sila din ay maging pulutan ng nagugutom na mga nilalang. Nagustuhan niyo po sana ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.